Hi Capricorn! Welcome dito no new subscribers. Ako po si Yan. Welcome here sa ating mga returning tambayers. Thank you sa inyong walang sawang pagtambay of course. At kung hindi niyo pa member po tayo other channel, link is down below sa ating description box. So if interested mga babes, so yeah, if you're hearing na parang merong sound sa ating background, no, I'm sorry about that. No? So just please bear with me. So yun nga, balik na tayo sa pinag-uusapan natin Capricorn. No? So yun nga, no. Wala po tayong gender dito sa babae, lalaki, LGBT, lahat welcome. Pwede rin pong i-switch yung mga roles dahil possible talaga dito na magkapalit-palit kasi isa itong general reading and at the end of the day, lahat kayo ay may free will na free nyo pong gamitin anytime, anywhere. And yes, ang ating reading ngayon ay May 2025 for you guys. So, before we dive dito sa inyong reading, no, let me just tell you reminders na wala tayong gender dito. So, babae, lalaki, LGBT, welcome lahat. Kung may cross-watchers dito si Capricorn, welcome ka rin. At kung meron ka ritong Capricorn placement sa inyong natal/birth chart, welcome din kayo. So just take only what resonates. You can claim the messages and use it as your guidance if you want. At yun, kung hindi nyo pa pa po tayong other channel kung saan nag-upload din tayo ng collective readings araw-araw. Ang link niyan, nandyan po sa ating description box. So let's go ahead and check these messages right here for you, Capricorn. Capricorn's May 2026 messages. What this Capricorn needs to know. Can you please show me? Archangel Michael, thank you so much. Together with the angel guides. Can we get messages for Capricorn, please? What this Capricorn needs to know for May 2025. Messages for them. Okay, so let's go ahead and check these messages for you, Capricorn. So guys, you do have here the energy of Moon card energy. Nandito din for Capricorn ang Queen of Wands. Here din po ang Four of Wands. Present din ang Devil energy. You have two major arcanas na Capricorn. Four of Coins nandito din. Ten of Swords, full card, three major arcanas na. Two of Wands, bottom of the deck. Fourth major arcana, fifth major arcana with the Wheel of Fortune and the Two of Swords energy. Okay, parang meron ditong energy mga babes, no, na parang feeling ninyo, kayo ito, no, na meron kayo ditong parang nafe-feel na parang may parating na blessings pero parang nagkakaroon ng delay, tama kayo. Okay? So may biyaya talaga kayong parating dito and actually dapat na-receive nyo na nga ito, no? Kung hindi tayo rito nagkakamali, no, dapat ito ay last month pa or ngayon sanang buwan. Pero ito ay lumabas at pinapakita rito na ito ay posibleng umusad ng medyo mabilis, no? Pero depende pa din to dahil two of swords nandito. Pero magkaroon tayo rito ng clarity. Mamaya babanggitin ko sa inyo paano yun mapapabilis at paano yan marireceive ninyo, no? Pero yun nga, possible na ito ay bumilis ngayong May 2025. No? So may blessings talaga kayo dito na parang feeling ninyo merong magandang balitang paparating and yes, no, blessing nga talaga iyon. So, para yan ay mangyari, no, una sa lahat, huwag kayo mag-overthink. Huwag niyo masyadong isipin yan, paparating na yan, no, para mas mabilis na dumating. And at the same time, mga babes, no, kapag kayo ay nanonood ng mga energy or tarot readings, no, huwag niyo munang isali yun sa inyong intentions, lalo na ngayon, no, hanggat hindi pa Mayo. Yan mga babes, no. Kasi nakita ko dito na yun yung nagpapa-hold back, nagkakaroon ng delay dito sa gusto ninyong ma-receive na good news or blessings. Ano man yan, blessings daw yan with the fortune's will, no? At nararamdaman mo ito hindi dahil wala lang, kundi talagang ito ay paparating na sa inyo, no? So, ayaw naman natin na ito ay ma-receive pa sa Hunyo, tama ba? So, mas maganda na ito ay ma-receive na natin ngayong Mayo, kaya sabay-sabay nating wag itong alalahanin or isipin, no? Basta darating na lamang yan, no? At malaki yung chance na talagang darating yan ngayong May 2025 kung hahayaan lang natin. Okay? So, alam ko mahihilig kayong manood at makinig ng mga tarot reading. So, okay, wag nyong kunin yung intensyon na yan na parating na ba yan, no? So, okay, wag kayong ganun mga babes para mas mahatak natin ito, no? At wag nyo na itong makuha ng a little longer pa, 'di ba? So, kahit ano yan, ano yung hinihintay mo na yan, no, na swerte,
more likely yan ay related sa parang pinakagusto mong mangyari. Kung yan ay ang pinakagusto mong mangyari is may kinalaman sa love life mo, din yung magandang balita ay patungkol dun. Kung ang magandang balita or blessing na matatanggap mo ay inaasahan mo pagdating sa iyong kaperahan o trabaho or negosyo, then maaaring yan ay patungkol dun. Or kung yan man ay tungkol sa iyong personal na buhay, then yan ay patungkol doon, no? So, kung ano yung parang pinaka-heavy na parang gusto mo na yun yung mabago na situation dito, then yun po yung darating daw dito, Capricorn. Okay? So, iba pang mensahe, nakita rin tayo ng energy dito, na shh, kung meron kayong pera, may savings kayo, meron kayong natanggap dito malaking salapi, no? Ibig lang sabihin nun, keep quiet. Yan, no? Kasi nakikita ko dito mga babes, no, na may energy dito, no, which is hindi ko nakikita na ito ay sa loob ng bahay or whatever, no, pero may energy dito na parang hindi naman sa kukunin nila yung pera mo, no, pero parang pag-uusapan nila ito. If ever man na malaman nila yung patungkol dito, no, so keep quiet na lamang. So may mga outside energies tayong pinaka nakukuha, so pwedeng hindi ito yung sa loob ng family mo, hindi sila nag-uusap-usap about that. Pwede ring kung kamag-anakan man yan, pwedeng malalayo, no, pero more likely mga kapitbahay or chismosang mga kapitbahay yan, no? So, nakita ko dito mga babes na parang um, ayaw ninyo no, na ipaalam ito. Siyempre confidential, di ba nga, hindi naman natin kailangan sabihin sa ibang tao kung magkano yung sinasahod natin, di ba? So, parang ganun din yun. So, gusto mo confidential rito yung about your money. At lalo na, pagdating dito sa mga strangers or hindi naman talaga walang kinalaman sila sa buhay mo, di ba? Di mas lalong dapat hindi nila alam. So, kung sino-sino naman itong mga energies na to, no, nakikita ko rito na yung energy nila no is ganito ganyan, parang lagi silang may opinion sinasabi, hindi nakakatulong, no? More likely negative pa yung sinasabi nila rito na minsan parang feeling nila, ay naku, ganyan naman pala siya, pero bakit di siya magbigay, bla bla bla, no? May mga ganun. So parang, oh my, 'di ba parang kung sino pa yung mga wala talagang say sa life mo, sila pa yung mas nagkaka-say, 'di ba? Alam mo sabihin ko lang 'no, parang kahit sa loob ng family mga babes 'no, kung sakali man 'no, maisingit ko lang 'to, sa loob ng pamilya 'no, wala pa ring karapatan dito 'no, ang kahit na sino sa loob ng pamilya, kahit magkakadugo kayo na pakialaman ng pera mo. Mm. Lalo na kung yan ay nakuha mo sa iyong pagsusumikap, sariling pagsusumikap at effort. Okay? So, maliban dyan, Capricorn, nakita rin tayo ng energy rito, mga babes, no? That with this Queen of Wands energy and there's this Ten of Swords, possible na meron dito, no, na okay naman yung energy niya, maganda naman yung kanyang life, wala naman siyang problema masyado sa kanyang life. May work din siya rito, no, and at the same time, may itsura siya, ha? But whoever this energy is, parang may kinalaman sa'yo kung bakit rito parang medyo nagkakaroon siya ng challenge sa kanyang sarili, ano? Or this person here finds you challenging. Baka nililigawan ka nito, no? Or magtatangka pa lang. So, may ganong klase ng energy. Pero kung sino man siya, Capricorn, nakikita ko rito that this person right here who appears to be successful, okay? At mas may isa-success pa siya. Kung hindi siya successful ngayon, pero marami nakakita rito na parang umaangat-angat ang kanya ritong livelihood na pamumuhay at may chance na pwedeng may itsura pa siya or pwedeng malakas yung kanyang charm or appeal, meron siya ritong energy na posibleng meron siya ritong issue about you. Pero yung issue na yun ay love issue. So, meaning to say, kung sino man tong may issue dito sa inyo, this person here could be wanting to come forward and tell how he or she feels about you. Pero yun nga, no, parang hindi pa niya siguro alam kung paano niya ito gagawin or sisimulan. Pero pwede rin naman mga babes, no, na sinasabi niya na ito sa inyo, no, pero parang medyo, hindi naman sa play hard to get kayo, no, pero parang medyo na-challenge siya sa inyo. Well, lumalabas siya bilang nice guy, nice woman right here, kinda thoughtful and generous din at the same time. Pero yun nga, no, parang medyo ito yung klase ng energy na posibleng kinikilala nyo pa rin kasi more. So, baka kailan lang din nyo siya nakilala. May ganun din kasing klase ng energy. Yung iba nga baka hindi nyo pa siya nakikilala, no? Kasi nandito yung moon card energy. Kaya naman, just take how this resonates, no? At okay, speaking of new love, may another message tayo para dyan, pero iba naman tong mensahe na to, okay? So, meron ditong bagong paparating rito, no, na lumalabas bilang new love, pero possible na hindi mo agad maramdaman yung love at first. Parang mas may chance na mabwisit ka sa kanya.
'no, at first kaysa yung love at first sight. Pero nakikita ko rito 'no, na may mga energies na siya yung makakatuluyan ninyo because the Four of Wands ay nandito. This is strongly marriage right here. And this person here, okay, with this devil energy, nakikita ko rito, no, na itong person na to, no, when it comes to love, siya yung all-in. So, lumalabas rito na kung sino man siya, this person here, pag sinabing all-in, poprotektahan niya talaga dito ang inyong connection, ang inyong relationship, and ang inyong home family pag nag-create na kayo niyan na dalawa. LGBTQs, of course, welcome din kayo. I'm seeing your companion here for life, Capricorn. So, kung sino man to, hindi ka nito bibitiwan. Actually, pwede pa nga na siya ang mag-handle ng lahat no, sa inyong buhay rito para hindi kayo talaga as in kumilos at mabigatan. Yan, no? Ganda ng energy niya. No? Pero at first, possible na hindi ito love at first sight, pero possible na clash at first sight or away at first sight. Ganun ko kinikita at first, sa umpisa. Okay? Speaking of partnership, okay, Capricorn, nakita rin ako dito na baka maipareha kayo or maitambal kayo, no? Di ba minsan sa school, dati example lang pag ginugrupo-grupo tayo, minsan binubunot ng teacher, di ba? So, hindi mo alam kung sino yung mga kagrupo mo, no? Up until tapos na yung bunutan. Tapos wala ka ng choice, 'di ka puwedeng lumipat ng other group na lalo na kumpleto at 'yun ang, gusto mangyari ng inyong teacher 'no. So, parang ganito dito. So, puwedeng may makapareha ka rito and it's out of your control, puwedeng yung company yung pumili na maging partner mo siya or maging team mo itong mga 'to. So, nakita ko that you will be in a difficult group. Like puwedeng patamad-tamad sila sa pansitan, puwedeng sila yung palaasa lang 'no, sa mga masisipag 'no. So, kung sino man 'tong mga energies na 'to na possible na mahirapan kang i-handle sila 'no. Medyo ang energy nila medyo may makapal din yung mukha, kasi nakita ko rito parang wala naman masyadong ambag na information pero gusto maisali yung pangalan sa credit, 'yan 'no. So, may gano'ng klase ng energy. Pero ikaw kasi yung klase ng energy, "Uy, pinaghirapan ko 'to." So, kung hindi ka dito masyadong naghirap, 'di wala ang pangalan mo be, 'di ba? So, kung sino man 'tong mga energies na 'to, tama lang 'yan mga babes 'no, kasi una sa lahat hindi mo tino-tolerate ang katamaran at ayaw mo rin na mabahagian sila rito 'no, lalo na ito ay trabaho, puwedeng pera rin kasi ang kapalit niyan. So, ano 'to, walang pantay-pantay na paggawa, walang pantay-pantay na hirap at effort, tapos pare-parehas ng pakinabang. Ano 'to, hilo? So, walang gano'n mga babes 'no, walang libre sa earth 'no, lalo na kung naghirap kayo rito. So, tama lang 'yan 'no. So, nakita ko rito na maaaring magkaroon rito ng pagtatalo 'no or argumento, pero nakikita ko rito na tama lang din naman 'to kasi nakikita ko rito na hindi talaga magiging pantay kung ano man rito 'no, yung inyo rito magiging ambag sa gawa, sa work task or sa job task na iaatang sa inyo 'no. Kaya nga 'to tinawag na grupo, at partnership para parehas kayong may ambag or lahat may ambag dito para lahat makinabang, 'di ba? 'Pag nagwagi ang inyo rito na or naging successful ang inyo ritong trabaho, 'di ba? Hindi yung ikaw naghirap ta's lahat sila meron din, ano 'to? Charity 'to, trabaho, 'di ba? Trabaho 'to, hindi 'to charity mga babes 'no. So, hayaan mo lang 'no. Kasi nakita ko rito na, wala rin namang mangyayari 'no. O sige sabihin natin, "Miss 'yan, paano 'yun mag-aaway-away kami 'di hindi kami magpapansinan nito, parang ang awkward naman nun sa work 'no." Which is true. That's natural thing, mangyayari talaga 'yun. Possible pa nga rito na baka paringgan ka pa nila or whatever 'no. Pero alam mo naman sa sarili mo 'no, na parang hindi mo rin naman kaya i-take 'no, na parang pare-parehas kayo dito na natanggap tapos ikaw lang kumilos lahat 'no, 'di ba? So, nakita ko rito na actually maaaring mabago yung tingin nilang ganyan kapagka nagrupo kayo ulit 'no, ta's hindi ka na nila kagrupo rito. Yun ang nakikita ko rito. So, parang tinuruan mo rin sila ritong kumilos on their own, 'di ba? So, ganun yun mga babes 'no. Keri lang yan Capricorn 'no, nangyayari talaga yan lalo na this life, 'di ba? So, yun. Kung anong deserve mo, yun yung dapat mapunta sa'yo. Hindi yung kung ano yung ginawa mo rito tapos shinare mo sa iba. Ano 'to, charity? Trabaho 'to be, 'di ba? So, maliban diyan Capricorn, nakita rin ako ng energy rito, na posibleng meron dito yung energy na, nagpapaliwanag siya sa'yo, pero may energy ka rito na parang yung sinasabi niya for some reason nararamdaman mo, bakit parang hindi totoo, okay? Which is true, because the High Priestess is right here. If someone is lying on you, yun ang first instinct ng isang individual, parang feeling mo, andun din nakikita mo sa facial expression niya 'no, na parang
na mangyak-ngyak siya or parang ramdam na ramdam niya yung sinasabi niya 'no, pero ikaw, hindi ko talaga maramdaman friend yung sinasabi niya 'no. So, puwedeng meron siyang ini-explain sa inyo. One, if this is not related with love, puwedeng meron ditong nagpapaliwanag sa inyo, baka meron siyang atraso may paliwanag sa inyo. Nakikita mo na puwede na siyang maging best actress, best actor dahil sa kanyang facial expression, pero bakit hindi mo feel? It is because hindi totoo yung sinasabi niya. That's it, 'no? And if it is love connection na parang nakikita mo sa mukha niya rito, puwedeng humihingi siya rito ng kapatawaran sa inyo or gusto niya rito na sabihin kung gaano niya kayo ka-love pero ba't hindi mo maramdaman? It is because there's something about it, 'no? So, don't ignore your intuition because someone here is just lying. Nagsisinungaling lang sila. Okay? So, yun. Kung bakit parang, "Di ko maramdaman miss yun, bakit ganito?" Pero kitang-kita ko sa mukha niya talaga parang yun na yun talaga yung impression na saktong-sakto sa sinasabi niya. Pero pagdating sa akin parang may harang na shield, hindi ko nage-gets yung gusto niyang iparating. Parang may iba siyang gustong sabihin. Yeah, that's correct. Because this person here could be trying to pull tricks on you lang. Okay? So, uh, don't make kamig that bait, no? What's this in Tagalog? That bait parang patibong, yan, no? So, yan, no? Ito yung mga messages right here for you, Capricorn. Thank you so much again, I'm Miriana on Sarang Hey Alapin Late. Ano?